Guys, ang topic natin ngayon ay akala mo may tira. Usapan natin dito ay puro tira. Laga muna ako ng itlog at okra kasi ang powerful ng okra guys hanggang sa naging favorite ko na siya. Huwag kayo dyan! Kasi po. Ano ba? Di ba kayo masaway? Ang hinahon ko lang talaga dyan magsaway guys kasi dati din ako naglalaro at lumalaban ng volleyball nung elementary. Naiintindihan ko. Hinintay kasi nila yung court kaso may mga naglalaro pa. Kaso nga lang, dadalawang saway ka, ayoko nun guys, pangatlong saway. Hindi na ako magiging mabait pero kinontrol ko pa rin yung sarili ko kasi mga bata yan. So, ang gusto lang naman nila maglaro pero kasi hindi talaga pwede sa harapan kasi tindahan to. So, yun, medyo ang galing ko dun kasi dati hindi, dragon talaga ako magsaway. Kuya, excuse. Saglit ka. Parang nagbago na talaga ako guys kasi dati hindi ko kaya tagalan yung mga sumasagot ng walang saysay, mga pointless yung sagutan kahit mali na. Hindi ko talaga kaya, dadakdakan talaga kita. Ang galing ni Joe jumping ako. Hi guys, magkukwentuhan tayo dito at ang gusto kong itapik sa inyo yung words na akala mo may tira. Ang broad ng words na yan kasi parang hindi mo alam kung ang point niya ba dyan is yung buhay mo, yung position mo, or yung gusto niya ng collision sa isang situation. Practically speaking, mahirap maging mabait sa ngayon pero nothing cost to be kind. Kaso kapag alam ng iba na mabait ka, may mga abusado rin talaga. Kaya always protect yourself and stand your ground and be yourself talaga lagi. Huwag kayong magpapatapak and dapat nyong i-lift up yung sarili nyo kasi hindi ang ibang tao mag-lift up sa inyo. Pag nakita nila ng mahina kasi mas lalo kang dudurugin ng mga tao eh. Mahirap mabuhay sa mundong to, mahirap ang buhay. Kaya dapat always fight for your rights. Ganon. Hindi kasi applicable palagi yung pag binato ka ng bato, babatuhin mo ng tinapay. Hindi na. So, may mga laban na iniiwasan pero may mga tao naman na kailangan mo sagutin. Huwag niyong hahayaan yung sarili niyo yung magsasuffer. Ilabas niyo yung nararamdaman niyo. Kasi kapag laging nasa loob niyo lang tapos nakikita ng ibang tao, okay lang sa inyo, di kayo nagre-react, dudurugin at dudurugin kayo niyan. And bakit ako ganito? Isa kong kapatid, nagkaroon siya ng bipolar disorder pero thank God kasi magaling na siya, wala na siyang depression and anxiety and she's graduated last year at working na siya ngayon at nag-iipon siya para sa, alam niyo na, para ipagpatuloy yung pinag-graduate niya. Stepping stone niya yung call center. Kaya sobrang proud ako sa mga may depression and anxiety, undergo talaga sa mental health disorder. Pinili nilang makasurvive kasi guys, may choice silang hindi piliin yung buhay nila. Akala natin okay, tas sa isang iglap lang, ayun, may mga buhay na natatapos dahil yan sa mga salita ng ibang tao sa kanila. Words is very powerful, kaya ingatan nyo yung mga sinasabi nyo. Ako against ako sa masasama, sa mga bully. Against ako sa mga bully at masasama ang ugali, pero kaya ko rin maging masama ang ugali para ipagtanggol yung mga kakilala kong alam kong hindi deserve yung mga sinasabi nila. Kaya ko maging bastos, hindi nyo ako masasaktan sa walang respeto, nagkakalat, wala namang tira yan, hindi nyo ako masasaktan yan guys. Kinokontrol ko pa nga hindi ko siya pwede ikwento, very confidential siya. Pero saludo ko sa mga lumalaban at hindi nang gagago ng ibang tao. Sana guys, piliin nyo maging mabuti at please exercise your reading comprehension. Sobrang delikado niyan, lalo na kapag nakabasa kayo, pwede kayong mang-away ng iba. Ma-misinterpret nyo, magkaroon ng collision, pwedeng hindi lang sa salita, pwedeng magkasakitan physically. So practice your reading comprehension kasi isa yan sa mga dahilan kung bakit ako nagsasalita ngayon. Kasi wala akong pinagsisisihan at hindi ko kailangan magpasensya. Deserve ng taong yon makarinig ng kabastusan. And guys, be kind, too kind. I can stand to bully sa masasamang ugali kasi I've been there. Nagkaroon ako ng kapatid na nagkaroon ng mental health disorder which is bipolar. And patuloy akong palaban at magiging bastos sa mga bastos. Sa mga living alone na walang mapagsabihan, please make yourself busy. Kaya mag-exercise guys, gawin nyo kahit simple jogging sa umaga or gabi kung may time kayo kasi nakakawala talaga siya ng anxiety. Kahit 10 minutes workout, pwede na yon. And hanggat kaya magsimba tayo at kumain tayo ng masarap, priority natin yung sarili natin. Huwag tayong magpapahigop sa black hole. Wag.
Labanan nating mabuhay ng mas masaya. And speak up, huwag kayong magpapaapi. At sa mga may kasama sa buhay, sa bahay, mayroong mga extra family na pwede nyo pagsabihan, huwag kayong matakot guys na mag-open up. Try nyo pa rin. And sa mga hindi masyado aware sa mental health, sana bigyan natin yung sarili natin ng time para mag-research about that. Kasi minsan, oras na natin makinig pero dahil sa kawalan natin ng pag-intindi at knowledge, nawawala yung mga taong mahal natin sa buhay. Huwag natin silang sasabihan na nag-iinarte. So, mas sakit dun sa puso guys. Kung hindi pa natin alam yung sasabihin natin sa mga taong nakakaranas ng ganun, please listen and empathy. Yun yung kailangan nila. Hindi mo kailangan minsan mag-advise, hindi mo kailangan turuan sila. Alam nila yan. Gusto lang nilang may makikinig sa kanila. Sa mga taong bully at makapagsalita sa ibang tao, hindi nyo alam yung epekto na meron sa salitang yon at kung paano sila naaapektuhan nun. May kanya-kanya tayong pinagdadaanan guys. Please, wag ikaw yung maging dahilan para mawala yung tao o para maging malungkot yung taong yun. On behalf of the survivor of mental health disorder, guys, I'm praying for you as always na maging safe kayo, mahanap nyo yung joy nyo sa buhay, yung mga taong nagmamahal sa inyo at yung makikinig sa inyo. Hanggat may buhay, hanggat gumigising, may pag-asa. Lagi nating hanapin yung happiness kahit sobrang daming problema guys. Huwag tayong susuko. Some people guys, they handle it so well. Hindi natin alam yung mga ngiti na yung may pinagdadaanan sila. Kung ikaw masaya ka pa rin mambuli, makapagsalita, magsabi ng tanga, bobo, at kung ano-anong pagmumura sa ibang tao, good luck sa'yo. Diyos na ang bahala sa'yo at hindi palaging nasa'yo ang panik. May makakatapat ka din. Karma is real. Lahat tayo may tira sa buhay. Kanya-kanyang pace yan sa buhay. Kung meron kang posisyon, be grateful. Good for you. Hindi mo kailangan sabihin na walang tira yung ibang tao dahil alam mo mas mababa sila. Kung mas malakas ka, kung mas malaki ka, good for you again. Hindi mo kailangan sabihin na mahina yung iba, walang tira kasi mas maliit sila. Or kung wala ka sa away, huwag mong sabihin mga walang tira kasi hindi pa sila nagsasapakan. Sometimes ang gusto ng iba is show. Hindi talaga sila nag-a-advise or hindi talaga sila nagpapakatao. Ang gusto lang nila, makita yung nagkakamali yung iba. Kaya kayo guys, mag-ingat kayo sa mga pinakikinggan nyo, sinasamahan nyo. Kasi ang delikado ng buhay kapag nasa maling path kayo. Okay na guys na medyo boring yung buhay, at least wala kang tinatapakang tao. Hindi yung tulad ng iba dyan, marami nga, masaya nga, pero baluktot naman yung mindset. Para sa akin lang naman yun.